Blessed evening, umbut palang gabi po sa ating lahat. Ito naman po inyong lingkod na si Len at medyo maaga-aga ng konti tayong nakapagpahinga kaya pwede po tayong makagawa ng ating devotion video ngayon. So, kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and okay sa araw na ito. At syempre, ngayon po ay Martes and we pray na everyone ay pinagpala ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. So, bago tayo dumako sa ating share ng devotion video, let us all pray sa ating opening prayer sa ating Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Nagpapasalamat po kami lagi. Salamat po sa buhay, kalakasan at tininga na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Kaya din po Panginoon, sa anumang mga pinagdadaanan namin pagsubok, problems Panginoon at trials Panginoon na nag-shape sa aming character and to strengthen our faith and trust in you, Lord God. Ilayan po namin Panginoon na sa aming gagawing pag-aaral na ito ay kayong mataas at mapapurihan at gawin niyo lamang pong mouthpiece o instrumento ng pagpapahayag ng inyong mabuting balita ang inyong lingkod. Dalangin namin sa lahat ng makakabasa, makakapanood, o makakapakinig nito, Panginoon, na ito ay magsilbing rema sa kanila, Panginoon, at may maiwang aral sa puso, isip at espiritu ng bawat isa upang may apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Walang sawa at habang buhay po kami magpapasalamat sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo or Golgotha na pagtubos sa kasalanan namin lahat, Panginoon. Kaya kami ay malaya at maaaring maipahayag sa lahat ng bansa at sa lahat ng tao ang good news o mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoong Yesus. Kaya din po nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu o Holy Spirit na laging lumulukob sa amin upang ang aming magagawa ay tanging kalugod-lugod lamang sa inyo at ayon sa inyong kalooban, Panginoon. At ang buong pagbabahagi na ito na inyong mga salita ay lukuban niyo po ng inyong banal na Espiritu upang wag po kaming magyabang, Panginoon, sa kung anuman ang pinagkakaloob niyo. Salamat sa protection, provision, promotion, godly wisdom, Panginoon, at divine connection, Panginoon. At dalangin namin na matupad namin ang inyong kalooban habang kami ay nabubuhay dito sa mundo. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, dumako po tayo sa Lucas 24:1. Actually, ang Lucas or Luke 24, ito po ang last chapter ng Book of Luke. So, natapos na natin yung 4 Gospel, which is John, Mark, Matthew, at ito na nga po yung panghuli, Lucas. Tapos, after this Luke 24, pag natapos natin yung lahat ng mga verses niya, ay dadako na po tayo sa Book of Acts or mga gawa. Ayan. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 24:1, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Maagang-maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Dala ang mga papangong inihanda nila. Message, dito nga ay mangyayari na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil maagang-maaga pa lang daw ng araw ng linggo, ay bumalik ang mga kababaihan sa libingan. Dala daw ng mga ito ang mga pabangong inihanda nila. Application, wala nang ibang pinakadakila at pinakamagandang balita kundi ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Dahil iyon ang katuparan ng misyon ng pagparito ng Panginoon at katuparan ng mga sinabi niya ng una sa kanyang mga alagad at sa mga naniwala at sumunod sa kanya. Kaunti pa lamang ang mga taong nasabihan noon ng Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon ay ginugunita at pinagdiriwang ito sa buong mundo. Subalit ang tunay na diwa o layunin nito ay hindi palubos na nauunawaan ng lahat. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun nga, kaya kakatapos ng i-celebrate yung the Resurrection Sunday o ang Easter Sunday. Yan eh. Dahil mayroon talaga sa history or sa kasaysayan na muling nabuhay. At yan na nga ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo or our Lord Jesus Christ. Diba? Merong iba hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus, pero sabi nga, malalaman na lang natin yan once we leave this world, diba? Pero alam natin at nakasisiguro tayo na meron talagang creator o merong lumikha sa atin at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ayan. So,
dito ay pinapakita ang kanyang muling pagkabuhay na yun nga alam na alam naman natin na ginugunita ng lahat ng mga bansa, 'di ba? Kahit dito sa Hong Kong or sa iba't ibang mga bansa, liban na lamang sa um, mga parte ng mga Middle East, 'di ba? Dahil hindi talaga sila naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Pero may mangilan-ngilan na rin at alam natin na lalawig pa ang maaabot ng Ebanghelyo o good news ng ating Panginoon tungkol sa kanyang pagligtas at muling pagkabuhay. So, wag lang tayo mawawala ng pag-asa. We just share the Word of God sa lahat ng mga tao at nasa kanila na yun kung sila ay maniniwala o hindi. Pero sabi nga, hindi mangyayari ang katapusan or end of the age kung hindi maipapahayag sa lahat ng lugar o lahat ng mga bansa ang mabuting ebanghelyo o balita ng ating Panginoon. So, yun na nga, dahil araw na nga dito nakalagay talaga na indent yung word na linggo. Ayan. So, may iba pinagtatalunan pa kung ano talaga yung seventh day. Pero sabi nga, kung ano yung itinakda mo na araw ng pagpapahinga sa isang buong linggo and you dedicate each and every day, even each and every minute or second or time ng buhay natin sa Panginoon, ay yun yung pinaka-araw ng pamamahinga or rest day mo, di ba? So, naihanda na nga ng mga kababaihan ang mga kailangan nilang ibilagay na pabango sa katawan ng ating Panginoong Yesus, di ba? So, maagang maaga pa lamang, sino dyan yung nagigising ng mga early bird kagaya ng inyong lingkod, di ba? Na kahit kulang yung tulog ko, is kapag itinakda ng body clock ko na ganung oras ako gigising, mauuna pa ako doon sa itinakda kong oras bago ko magising. Ayan. So, tayo, ganun yung cycle natin dito na anong oras man tayo matulog, ay kailangan bago mag alas 5 or alas 5 ay dapat gising na tayo upang magawa natin yung ating tungkulin o trabaho, di ba? At yun nga, wala nang ibang pinakadakila at pinakamagandang balita. Yan nga kaya may ebanghelyo o may good news dahil mayroong muling nabuhay. At yan ang ating Panginoong Yesus dahil hindi mapapatunayan na totoo yung kanyang mission, yung kanyang sinabi ng una pa lang sa kanyang mga alagad at yung katuparan ng pangako ng ating Diyos Ama or ating Abba Father noong pasimula pa lang inihula na ng mga propeta, ipinakita na siya true sign dahil nga dun sa ginawa nung kailangan may dumanak na dugo o may mamatay na hayop para madamitan ng sapat na para sa warm weather or sa cold weather or winter season sina Eva at Adan, 'di ba? So doon mo makikita na sa pasimula pa lamang ay ipinakita na ng ating Diyos Ama na meron talagang mangyayaring pagliligtas. Dahil syempre, alam ng Diyos Ama na nung bago niya palikhain ng mga tao at lahat ng meron dito sa mundo that we will all fall short for His glory. Alam niya na hindi natin maaabot yung kanyang kabanalan, yung kanyang kalwalatian. Kaya, ang Diyos Ama na bilang mapagmahal na magulang, bilang mapagmahal na Ama natin ang siyang umabot sa atin at ginamit ang pagsisend ng kanyang bugtong na anak dito sa mundo para iligtas tayo. Ngayon, nasa sa atin ang desisyon kung tayo ba ay maniniwala sa Panginoon o hindi o iintayin mo pa na naroon ka na sa kabilang buhay bago mo tanggapin ang ating Panginoon. Pero nawa, hindi po mahuli ang lahat at ialay natin ang ating buong buhay na ito na ipinagkaloob ng ating Panginoon para sa paglilingkod sa Kanya, para sa pagpupuri sa Kanya, sa pagmamahal sa Kanya at sa pagmamahal at pagtulong sa ating kapwa. Dahil bago pa man tayo likain ng Panginoon, alam na niya at dinisenyo niya na tayo ay hindi maaring mabuhay ng iisa lamang, di ba? Na tayo ay solo lamang. Kailangan natin ang ating kapwa, kailangan natin ang kahit sino upang makapamuhay tayo ng matiwasay at maayos dito sa mundong ito. And syempre, bilang tayong mga niligtas at naligtas na because we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, ay marapat lamang na ibahagi din natin ito sa iba at wag lamang natin itong sarilinin sa ating sarili. Ayan. So,
Nawa po ay may natutunan kayo sa ating maiksing share ng devotion video at sa mga susunod na araw, pagkaya pa rin ng pagkakataon natin ay gagawa pa tayo ng devotion. So, let us all end up into our closing prayer. Ang namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli, maraming salamat po sa inyong mayamang salita at napakamagandang salita, Panginoon, na aming natutunan sa gabing ito, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na ang mga mensaheng ito ay hindi lamang mapapakinggan o mababasa, Panginoon, ngunit ito ay makakatulong upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaliwanagan at maunawaan ng lubos kung ano nga ba ang mabuting balita at kung ano yung isineselebrate ng buong mundo na Easter Sunday or Resurrection Sunday, Panginoon, na kung saan mayroong kayong ipinadala na inyong butong na anak dahil sa pag-ibig niyo sa amin, Panginoon, na nakaya na matubos kami, Panginoon, sapagkat hindi namin kaya bilang tao dahil kaming lahat ay bagsak sa inyong criteria na 100%, Panginoon. Pero salamat sa Panginoong Yesus dahil siya ang nakagawa ng 100% na pagsunod at siya ang walang bahid na dungis ng kasalanan na kagaya namin, Panginoon. Kaya we pray, Lord God, para sa lahat ng dumadanas ng mga pinansyal na mga problema ngayon sa trabaho man ito o sa negosyo, naloko man sila o nadaya, Panginoon, maging ang mga relationship, Panginoon, na ninakaw ng kalaban, Panginoon. Alam po namin na kaya-kaya niyo itong i-restore, Panginoon, at maibalik sa mga inyong mga lingkod o mga nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Gaydi po, Panginoon, ang lahat ng mga broken family, broken marriages, broken relationship, Panginoon, ng mga churches at ng kahit na sino, Panginoon, na alam namin kayang-kaya nyo rin pong i-restore, Panginoon, at mas mababalik pa sa mas magandang samahan, Panginoon, ang susunod na mangyayari sa bawat isa, Panginoon. Give us all the heart that is willing to forgive, to love, Panginoon, those na mga tao, Panginoon, na mahirap man mahalin, mahirap man tanggapin o mahirap mang patawarin, Panginoon. Ngunit sa tulong ninyo, Panginoon, ay makakaya namin, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, ito man ay malala o hindi, Panginoon, physical, mental, spiritual, or emotional man, Panginoon, ay alam po namin na kayang-kaya niyong pagalingin with just a blink of an eye, Panginoon, sapagat kayo ang aming great healer, Panginoon, at hindi man kami gumaling physically sa mga pinagdadaanan namin mga sakit at karamdaman sa mundong ito, Panginoon. Ngunit alam namin na patuloy kaming susunod at magtitiwala sa inyo, Panginoon, sa inyong kaharian dyan sa langit, Panginoon, ay wala nang hahanapin pa ang kahit sino, Panginoon, sapagkat all has been provided niyo po, Panginoon. Kung paano kayo nagpo-provide sa amin dito sa lupa, Panginoon, alam namin na kayang-kaya niyo i-provide kahit ang mga spiritual at hindi pa namin inaasahan na mangyayari sa aming buhay, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa mga maiiwan ng mga mahal sa buhay o kakilala ng kanilang mga mahal sa buhay at kakilala na kailangan ng lumisan sa mundong ito, Panginoon, ay ibigay niyo po ang comfort sa bawat isa upang makayanan ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay at laging magtiwala na sila ay nasa mabuting lugar sa inyong kaharian dyan sa langit, Panginoon. Alam po namin na kayang-kaya niyo kaming agawin sa gawa ng kaaway, Panginoon, na kahit sila ay naparito sa mundo to steal, kill, and destroy, Panginoon, ngunit ang Panginoong Yesus ay pumarito upang bigyan kami ng buhay na walang hanggan at kasiyasiya sa inyong harapan, Panginoon. Kaya dalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, teachers, Panginoon, mga workers, Panginoon, regular members, Panginoon, at kahit ano pa man po ang ginagawa namin upang ma-expand ang inyong kingdom dito sa mundo, Panginoon, ay dinadalangin namin, Panginoon, that you will provide for everything that we need and our family need, Panginoon. Gayon din po ang mga need, Panginoon, ng mga ministry, Panginoon, na mga kailangan ipagawa, Panginoon, mapag-aral na mga dapat pag-aralin, Panginoon, ng mga deserving, Panginoon. Ay alam namin na kayang-kaya niyong ibigay, Panginoon. Ang total healing man, Panginoon, ay hindi namin maranasan dito, Panginoon, sapagkat lilisanin din naman namin ang mundong ito at ang aming magiging final resting place ay sa inyong kaharian dyan sa langit, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, ang aming mahal na bansa, Panginoon,
na patuloy na mararanasan ng aming bansa bagamat dumadanas sa iba't ibang mga krisis at mga problema, Panginoon, na mapagtatagumpay nito ng Pilipinas at lalong higit na magiging mas malakas at mas matatag pa ang aming bansa, Panginoon. Hindi po, Panginoon, dalangin namin ang aming mga amo, Panginoon, na nandito sa Hong Kong, Panginoon. Salamat sa Hong Kong, Panginoon, na nagiging dahilan upang kami may maging sweldo at may maipadala sa aming pamilya at makapag-provide sa iba pang mga pangangailangan namin at ang aming kapwa, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na anuman ang mga pinagdadaan ng bawat isa, malalaman ito o hindi, Panginoon, ay lagi niyo pong ipaunawa sa bawat isa sa amin na kayo ang Diyos na kailanman ay hindi nagpapabaya, Panginoon. Everything was provided by you na po, Panginoon. At ang lahat ng mga manggagawa, Panginoon, at lahat ng mga ginagawa ang inyong great mission, Panginoon, ay mas lalong higit niyo pa pong pagpalain, Panginoon, upang ang bawat isa, Panginoon, ay maging kasiyasiya, matulungin, mapagmahal, mapagunawa sa kanyang kapwa, Panginoon. Ibigay niyo po at itulot sa amin ang ganoong mga gawain, kaisipan, Panginoon, at kakayahan, Panginoon. At ano pa man pong bagay na kailangan mapagawa, Panginoon, para sa mga itatayong mga church planting, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang alam namin na magpo-provide sa lahat ng mga kailangan namin. Ito, Panginoon, ay 10 ng aming pamilya. Salamat din po sa aming mga apo na nagiging dahilan upang kami may sweldohin, Panginoon. Bagamat mapapagod man ang aming katawan, but our spirit is fully alive and well fueled, Panginoon. Dahil kayo po, Panginoon, ang siyang nag-iingat at gumagabay sa amin, Panginoon. Ngayon din po, Lord God, we pray po sa bansang Israel. Dahil sabi niyo nga, sino magpala sa Israel ay pagpapalain. Ngayon din po, Panginoon, din natin namin na ano ang mga dapat ipagawa sa bawat isa, Panginoon, sa bawat mga bahay, bawat mga trabaho, Panginoon, ay kayo po ang tutulong upang mas lalong higit na makakilala ang mga kakilala namin yun, Panginoon, para sila po personally ang makapagsabi sa inyo, Panginoon, ng kanilang mga saloobin, Panginoon. And I pray, Lord God, that economic growth, peace and order will happen in this nation, Panginoon. At kayo po ang aming magiging hari ng mga hari, Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Panginoon. Sapagkat nothing is impossible to you, Lord God. Kapag ginusto mo, pagpalain kami o kapag ginusto mo na kami po ay lisanin ang mundong ito, Panginoon, ay maayos namin matatanggap sa aming sarili dahil you give us the full life, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga tao, Panginoon, anuman ang mga ginagawa nila, Panginoon, na gagamitin at gagamitin nyo ang bawat isa sa amin upang maipayag ang mabuting balita sa lahat ng lugar at sa lahat ng dako, Panginoon. Kaya po, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, sa pagtatapos namin ito, kung kami man yung nakalimutan, Panginoon, kayo na po ang siyang magdagdag sa mga post na ito, Panginoon. We honor you, we glorify you, Lord God. This is prayer in the Father Jesus Christ. Amen. Good po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.